I'll find some helmets. Really? Yeah, we'll need a full tank too. Where are they wandering from? Welcome to Monkep's Recap. Please like and subscribe. Salamat. Nagsisimula ang eksena kina Ava at Mitch na nagdiriwang ng pinakamahalagang araw ng kanilang buhay, ang kanilang kasal. Ngunit naputol ang kasiyahan nang marinig ang isang naitalang tawag ni Ava kung saan siya ay takot na takot para sa kanyang buhay dahil sa malawakang pambobomba ng US malapit sa baybayin ng Tasmania, isang pangyayari na sinasabing pumatay ng humigit kumulang 500,000 katao. Pagkatapos ng sakunang ito, sumakay si Ava ng eroplano papuntang Tasmania para hanapin ang kanyang asawa. Ang iba pang pasahero sa eroplano ay umaasa rin na baka buhay pa ang kanilang mga mahal sa buhay. Ipinaliwanag sa balita na ang malakas na shockwave ay sumira sa nervous system ng mga tao na naging sanhi ng napakaraming pagkamatay. Dumating si Ava sa isla bilang voluntaryo para maghanap at kumuha ng mga bangkay kung saan sinabi ng isang sundalo na hindi pa siya pwedeng pumunta sa timog dahil nagliliyab pa ang lugar. Kinumpirma ng isang kapitan na totoo ang chismis na may mga patay na gumagalaw at sinabi niyang kapag may nakita nito, ang militar ang bahala. Binanggit din niya na mabagal gumalaw ang mga ito. Habang nakikinig si Ava, paulit-ulit niyang naaalala ang mga sandaling kasama niya si Mitch. Habang nasa bus, may isang lalaking nagtanong sa sundalo kung talagang buhay ang mga patay, ngunit binaliwala ito ng sundalo at sinabing magiging maayos ang lahat. Habang bumibiyahe ang bus sa isang wasak na lungsod na puno ng nasusunog na mga bahay, narating din nila ang kanilang destinasyon. Nagsimulang maghanap ng mga bangkay ang mga volunteers upang mabigyan ng maayos na libing. Pumasok si Ava sa mga inabandonang bahay, tumitingin sa mga litrato ng pamilya at naghahalungkat sa dilim. Nang sumilap siya sa bintana, kinabahan siya nang makita ang mga patay na katawan na nakahandusay sa hardin. Tinulungan niyang alisin ang mga ito kasama ang isang babae na hindi kinaya ang nakita at tuluyang umalis. Marami pang volunteers ang hindi na rin nagpatuloy. Sa panahong ito, nakilala ni Ava ang isang lalaking nagngangalang Clay na volunteers rin. Nagsimula silang magtrabaho ng magkasama sa pagkolekta ng mga bangkay sa iba't ibang bahay. Pagkalipas ng ilang araw, nahirapan silang buhatin ang malaking katawan ng isang babae. Nang mapansin ni Ava ang litrato ng kasal ng babae, naalala niya ang sarili niyang kasal kay Mitch. Habang nagpapatuloy sila, nakakita si Ava ng isang kariton ng sanggol na nagpaalala sa kanya na hindi siya magkaanak. Sa loob pa ng bahay, napansin niya ang mga bakas ng dugo ng paa at natuklasan ang isang babaeng nagtatago sa garahe. Tinawag ni Ava si Clay na nagsenyas sa mga sundalo. Nagkatinginan si Ava at ang babae at makalipas ang ilang sandali ay dumating ang mga sundalo at pinatay ang babae. Kalaunan, nagdasal ang mga pari para sa mga patay at pagkatapos ay itinapon ang mga bangkay sa isang hukay. Pinanood ito nina Ava at Clay mula sa malayo. Kahit gabi na, patuloy pa rin ang paghahanap ng militar. Sa kabila nito, balak pa ring puntahan ni Ava ang Woodbridge and So Resort kung saan nagtatrabaho si Mitch kahit 200 metro ang layo nito. Isang gabi, may narinig siyang ingay sa ibaba at pumunta sa kusina. Sinubukan niyang tumakbo ngunit nahuli siya ni Wilkie at sinabihang bumalik sa kanyang kwarto at magpahinga. Habang ang iba ay nagsasaya at nagiinuman, umupo si Ava kasama si Clay na inalok siya ng inumin at nakipag-usap sa kanya. Tinanong siya ni Clay kung bakit siya pumunta sa Hobart at ipinaliwanag ni Ava na nagtatrabaho ang kanyang asawa sa Woodbridge. Ikinwento rin niya ang babaeng nasa garahe at iginiit na hindi ito lubos na patay at may natitira pang pagkatao, ngunit naniniwala si Clay na patay na silang lahat. Noong gabing iyon, napanaginipan ni Ava na hinahanap niya si Mitch at nakita niya itong umaatake sa kanya bilang zombie kaya siya ay nagising sa takot. Kinabukasan, pumunta sina Ava at Clay sa isang malaking garahe kung saan natuwa si Clay nang makita ang mga motorsiklo ngunit nadiskubre ni Ava ang ilang taong namatay habang nagsasaya. Nalaman niya na dating nagmamotocross si Clay at iminungkahi niyang gamitin ang mga motorsiklo papuntang Woodbridge para makasakay siyang muli. Biglang nagising ang isang babae at pumayag si Clay sa plano at naghanap ng gasolina habang sinusuri ni Ava ang aparador ng patay na babae. Nang bumalik si Clay, tahimik nilang kinuha ang mga motorsiklo, tumakas, at nagmaneho sa mga highway na puno ng wasak na sasakyan. Mabilis at masayang nagpatakbo si Clay ngunit biglang huminto nang makita ang mga sasakyang militar sa unahan.
Nagtago silang dalawa sa likod ng isang kotse at nakita ni Eva ang isang patay na lalaking papalapit ngunit napatay ito ng militar bago pa makarating. Habang papalapit sila sa lugar ng pagsabog, natabunan ng abo ang paligid. Matapos mag-refuel, nagpatuloy sila sa makapal na usok hanggang makarating sa wasak at nagliliyab na Hobart City kung saan muli silang huminto para maggasolina at pumasok sa isang tindahan. Pagod at naninigas si Clay at dahil isang physical psychiatrist si Eva, tinulungan niya ito. Biglang lumitaw ang isang malaking agresibong patay na lalaki at inatake sila ngunit napatay ito ng isang sundalong nagngangalang Riley na siyang nagligtas sa kanila. Tinanong ni Riley kung bakit sila nandoon at nang marinig niya ang kwento ni Eva tungkol sa paghahanap sa kanyang asawa, dinala niya si Clay para sa interogasyon at ikinulong si Eva sa isang silid. Habang lumilipas ang oras, binalikan ni Eva ang alaala kung paano unti-unting nasisira ang relasyon nila ni Mitch. Bumalik si Riley ng mag-isa at sinabi kay Eva na nakatakas si Clay at iniwan siya. Nangako si Riley na tutulungan si Eva makarating sa Woodbridge at isinama niya ito. Sa biyahe, sinabi ni Riley na kailangan muna nilang dumaan sa kanyang bahay para kunin ang ilang gamit na nagbigay ng kaba kay Eva. Pagdating nila, inanyayahan siya ni Riley na pumasok at maghapunan na lalo pang nagpalakas sa hinala niya. Habang kumakain, napansin ni Eva ang mga litrato ng pamilya ni Riley at ipinaliwanag nito na ang kanyang asawa ay 8 buwang buntis at 2 linggo na lang bago manganak nang mangyari ang sakuna. Sinabi niyang nagmamadali siyang umuwi sakay ng helicopter at natagpuan ang kanyang asawa na patay at siya mismo ang naglibing dito sa isang hukay. Nang tanungin ni Eva kung kailan sila aalis, sinabi ni Riley na aalis sila ng alas 7 kung papayag siya sa isang kondisyon. Kalaunan, sinuot ni Eva ang mga damit ng asawa ni Riley ngunit tumanggi siyang isuot ang singsing. Pumasok si Riley at humiling ng isang sayaw bilang kondisyon. Habang sumasayaw sila, naalala ni Eva ang pagsasayaw niya kasama si Mitch. Napansin ni Riley na hindi niya suot ang singsing at inutusan siyang isuot ito at sumayaw muli. Tumanggi si Eva at sinabing sapat na ang nagawa niya. Nang pilitin siya ni Riley, hinampos siya ni Eva sa ulo at nagtago sa likod ng pinto kung saan nakita niya ang patay na katawan ng asawa ni Riley. Ipinilit ni Riley na buhay ang kanyang asawa at magigising ito at nakiusap kay Eva na buksan ang pinto. Sinubukan ni Eva na tumakas sa bintana at kinuha ang mga susi ngunit nakita siya ni Riley at hinabol. Nagtago siya sa garahe at natuklasan ng maraming patay na katawan na nakagapos pati mga chart at sukat na nagpapakita ng mga eksperimento ni Riley. Nang papalapit na ito, nagpanggap si Eva na siya ang asawa nito. Sinabing hahanapin niya ang singsing at inakit siya palabas. Nang lumapit si Riley, inilabas ni Eva ang itinagong sandata at pinatay siya. Kinuha ni Eva ang mga susi at pinaandar ang sasakyan at nakita niya si Katie, ang asawa ni Riley, na nakatayo sa harap niya ngunit binaliwala niya ito at umalis. Habang naglalakbay, naalala ni Eva ang sandaling umalis si Mitch papuntang Tasmania sa gitna ng kanilang mga problema at tumanggi itong pasamahin siya sa airport. Kinabukasan, nagpatuloy si Eva sa paglalakad papuntang Woodbridge nang biglang inatake siya ng isang patay na lalaki at nahulog ang kanyang palakol. Nagtago siya sa loob ng kotse ngunit sinundan siya ng patay at napatay niya ito gamit ang isang bagay na nakita niya. Sa pagpapatuloy ng kanyang biyahe, nakakita si Eva ng isang camper van na may patay na pamilya sa loob at ng gabing iyon ay muling gumalaw ang ama. Nang siyasatin ni Eva ang ingay, nakita niyang naghuhukay ito ng libingan at mukhang kalmado at normal kaya tinulungan niya itong ilibing ang kanyang pamilya habang hindi pa rin sumusuko sa paghahanap kay Mitch. Pagkatapos ay hiniling ng ama kay Eva na patayin siya at ginawa niya ito gamit ang palakol. Inilibing siya at inilagay ang litrato ng pamilya sa libingan. Sa wakas, narating ni Eva ang Enso Resort kung saan ang mga tao ay namatay agad at tila nagyelo sa kanilang huling posisyon at napansin niya ang isang empleyada na teknikal na buhay ngunit patay rin. Natagpuan ni Eva ang kwarto ni Mitch at nakita niya itong patay sa tabi ng kama, nasunog at nangangitim ang balat. At nakakita rin siya ng ID ng isang batang babae, at napansin niyang nakatanggal ang singsing ni Mitch sa banyo na nagpapahiwatig na nagtataksil ito. Bumagsak si Eva sa pagiyak at nakiusap kay Mitch na magising at sagutin ang kanyang mga tanong. Dumating si Clay at umupo silang dalawa sa tabing dagat at nag-open up si Eva tungkol sa mga away nila ni Mitch, ang kanyang naging relasyon sa iba, at kung paano niya inamin ang lahat bago siya pumunta sa Tasmania para ayusin ang kanilang pagsasama. Kalaunan, nagsama sila sa resort, lumangoy, uminom, at nanigarilyo. Sa huli, nagpasya si Eva na bigyan si Mitch ng maayos na pamamaalam sa pamamagitan ng paglalagay ng kanyang katawan sa isang bangka at pagpapalutang nito sa malawak na dagat. Habang pauwi na sila, nakita ni Eva at Clay si Katie na nakatayo sa gitna ng kalsada, at tinitigan ito ni Eva na parang may itinuturo kaya sinundan niya ang direksyon. Tumakbo siya papunta sa mga bato kung saan natagpuan niya ang isang bagong silang na sanggol na isinilang ni Katie at isinama niya ang bata. Dito na nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panunood.